Itong column, diretso natin yung ano dyan. Tapos yung biga na yan, i-maintain natin. Ayun, shoutout guys, muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Magbibigay po tayo ng update dito po sa pagre-repair po ng bahay natin, dito po sa bandang Bulacan Sur, na kung saan ngayon po ay pangatlong linggo na. So tingnan po natin yung update, dahil sa ngayon po meron ng bubong. So pag-usapan po natin maya-maya ng konti po yan, at saka tingnan natin yung kasalukuyang ginagawa sa ngayon. Pero syempre po, paalala mo na si Kuya Julay, baka sakaling naman po dito hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindutan po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron po tayong Facebook page, pwede po nating suportahan, pwedeng i-follow, pwedeng i-like, at saka i-share po yung ating mga upload po doon. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, tingnan na po natin yung update po ng ginagawa pong pabahay. Bali ngayon po ay pangatlong linggo na mga kabayan natin. Pero siyempre po, pakita ko po muna sa inyo yung update po nung pangalawang linggo. Ito po yon. So ngayon ito na yung update ng pinapagawa nating renovation. Ayan, may trusses na siya. Kita niyo yung trusses. Ayan. At saka parlina. Channel yung ginawa natin pinaka-truss. Tapos mataas na siya. Napansin niyo, sobrang taas na. Pati itong terrace natin nadamay, mataas na rin yan. Kasi hinabol na lang yung level dito sa kabila para isang lang dito, yung yero. So mataas nga lang ng konti, pero walang problema yan. Ayan, ayan. Makikita natin So ang gagawin natin dito, itong column, diretso natin yung dyan. Tapos yung biga na yan, i-maintain natin para yung design ma-maintain siya. Tapos dito naman sa kabila, may biga yan sa pinakadulo. Ayan, biga. Kita natin yung biga. So idiretso rin dito yan, horizontal. Tapos iikot din uli dito. Tapos yung pagitan, tingnan natin kung pwede pang lagyan ng tiles. Kung ang budget ay kakasya, lagyan natin ng konting tiles. So mangyayari dyan parang may siya, parang dalawang biga lumalabas. Pero yan, full sa biga yan lumalabas. Parang design lang kasi medyo mataas na ito. So para ma-reduce yung yung tingin ng mga tumitingin syempre. Ayan, dito sa labas yung bintana tinanggal na. Bali may kinanbas na tayo yung sliding window natin. Isang set na yung latest na yung kulay puti, ang pinaka frame, magandang klase yon. Prenesyohan tayo ng ng 4,500. Malapit lang dito, kakilala natin yung gumagawa. May screen na yon, tapos yung glass na gagamitin yung hindi mo makita sa loob. Tapos yung height niya 1 meter, tapos yung lapad 1.2. Standard lang Bali apat lahat ang pinagawa nating bintana. So ito tatanggalin din ito. Tapos yung isang bintana dito sa loob tanggal na. So kakabitan yan. Tapos dito naman sa pinakaloob niya, yan nakita natin ang taas na ang taas ng natin. Ayan para yung ceiling natin tataasan din natin hanggang dyan. Kasi mainit dito sa lugar namin. Kapag hapon na, tanghali, mainit, kaya taasan natin. Itong hamba, papalitan siguro natin ng bagong pintuan to. Standard na yung height. Yan, yung mga sa ilalagyan ng cable, ibabaon na natin para malinis. Ganun din, may mga paglalagay ito yung sa aircon, power supply ng aircon, nakaabang na. So yung mga outlet nandito. So dalawang kwarto ito So ito paglalagyan natin ng ng divider. Konkreto na ilalagay natin. Full partition siya para dalawang room. Hindi sila maistorbo, kumbaga talagang independent ang kwarto. So dito ganun din, mga outlet natin dito. Nilagyan natin sa iba-ibang location para kung anong arrangement ang gusto, walang problema, may masasaksakan tayo. Tapos dito yung magiging main panel natin, individual breaker ang gagawin. So ayan, maganda Kita na natin yung update. Ayan. Masinsin yung natin, yung pagkakabit ng parlina. Tapos lahat ng wineldingan dyan, pipinturahan natin ng epoxy gray para wala talagang pag-uumpisahan ng kalawang.
Tapos ang ceiling natin dito, gypsum board na lang na medyo makapal-kapal. Para mas madaling ikabit, metal paring gagamitin nating framing. Tapos pintura. So maganda magpintura kapag gypsum, tapos simento. Isang klase na lang ng pintura ang gagamitin. So ano po? Yan na, yan ang latest update dito po sa ano natin. Dito sa pagre-renovate, dito sa main hall, okay, itong part 1. Kasi tapusin muna natin tong area na to bago tayo mag-extend dun sa pinakusina. So ayan po ano, itong ano po natin, itong terrace, hindi na natin ano yan, pintura lang kailangan dyan. Pintura na lang yan. Tapos dito sa labasan, paikutan natin to ng semento, parang flooring. Ano yan ano, para mas maganda kung may mga magalagay na mga halaman. Yung nasa paso, pwedeng ipatong. So dito hindi pa inuumpisan dahil tapusin muna yung pinaka main. Pagka natapos na yan, ito naman ang isusunod, babaklasin na yan. Baklas hanggang dyan, tapos isang bagong toilet dito ang gagawin. Yan, tapos dito sisimentohin na rin to hanggang dyan, tapos extended naman yung dito para may shade. Kapag may shade, magagamit yung space. Pwedeng parking, pwedeng lagyan ng mga gamit sa pag-gym, pwedeng pahingahan. So multipurpose na ito. Kasi dito, kasi naman sasakyan dito. So kahit dito ang ilang sasakyan, malawak dito. Kaya ito, gusto ko tong ano, open lang ito. Para kung sakasakaling may mga equipment na gusto kong dalhin dito sa likuran, kung may patrabaho tayo dito, makakadaan yung sasakyan. Yan. So ito yung likod ng rice mill. Ayan, dito tayo mag-aalaga ng native na manok. Hindi ko lang po nagagawa pa, no? Although yung mga lumang kahoy, lumang yero, balak kong gamitin. Sayang, oh. Ganda pa ng mga kahoy. Tinanggal natin kahoy dyan, oh. Ganda pa yan, oh. So paubrahin natin yan, kulungan ng manok. So ayan, yan lang muna siguro ang ating update dito sa ano po, ginagawang pagre-renovate ng bahay po natin dito sa probinsya. So siguro ho, after ilang days uli, mag-update tayo. Bali sa ngayon po ano, 5 or 6 na araw na ang nakakaraan. Ito po yung nagawa after 6 days. Ayan. Ngayon kasi walang gumagawa ngayon, pahinga muna ngayon dahil Sunday. So pahinga muna yung mga ano natin, yung trabahador. Pakyaw po ito, pinapakyaw po natin ito ng ano, lahat-lahat na 250,000 yung labor. So i-estimate po natin yung ano, yung materyales, pinagkakasya ko ho yung kalahating milyon. Although sa tingin ko po baka ma-short pa ng konti, pero sana magkasya-kasya yan. Para ano, hindi naman tayo masyadong masagad sa gastos. Although siyempre po katulong natin yung ano, kapatid ko sa paggastos dito. Sabi ko nga, damihan niya, siya naman ang mag-share ng marami. Pumapayag naman. Kasi marami na rin ginastos dito sa area. Ano po, yung pagbabakuran lang, ano yan, para maging secure yung lugar natin. So malaking gastos po. So ito ang ginagawa natin dito, no? Bali yung compound natin, ikinulong na natin to. May mga halaman tayo, ibang mga gamit natin nandito. Nakakalat ngayon kasi may construction. So ayan, ngayon puntahan na po natin yung latest update sa ngayon. Bali ito na yung pangatlong linggo. Ngayon po ay araw ng Biyernes. So bukas, pangatlong linggo. Kaso nga lang po umuulan na, no? Pero tamang tama po, may bubong na po yan. Ayan, may bubong na po. Kaso nga lang po dun sa bandang kusina, ngayon po yung pagbabaklas ng ano, ng bubong. Yan, tingnan po natin sandali, ah. So dito po sa ano, pinaka main, okay na po yung bintana, ikinabit po kanina. Ayan po, so ang price po niyan 4,500 more or less. Yan po, bali nagpagawa muna tayo ng 4 dito sa may side niya. Yan, nakakabit na rin po. Tapos ginagawa yung 2 butas para sa aircon, para at least may provisions na tayo dyan. So dito na tayo sa bandang dulo. Ngayon po binabaklas po yan, yung dito sa kusina. Nag-umpisa kahapon, so ngayon po tinanggal yung yero. Ayan, pati yung mga kahoy, yung mga pamakuan, tinatanggal na po yan. Ito yung deposito natin ng bagong CR. So ayan, 2 partition. Medyo malaki rin po yan para matagal mapo. Tapos dito yung bagong pintuan. Ito yung magiging ano natin, naka-dining. Malawak na po yan. Tinanggalan natin sa partition dyan. Tapos meron na rin isang pintuan dito sa bagong kwarto. Ayan. Ito bali yung bagong kwarto. Yung ano po, yung ceiling natin, tapos na yan. Ayan, may insulation po yan. Kaya wala nang problema sa init. Tapos mataas na mataas. So ayan po. Dining, tapos
Ito yung binutasan natin. Dito gagawin po yung bagong toilet, bagong CR. Tapos ito po yung deposito. Ayan. Tapos yung ano po, yung pinakabubong dito, tataasan ng konti, i-extend na po yan dito para may dito may space na extra dito. Pwedeng gawing parang gym o kaya garahe ng motor o kung ano pa man. Yan po yung request ni Daniel, yung pamangkin po natin. So gagawin natin yun. Yan, baklas na naman. Bo, smile. So ikot tayo sa kabila para makita natin yung update sa kabila. So yung paghahalo tuloy-tuloy po yan. Pa-plaster, so sabay-sabay na. Yan po yung harapan natin dito. So ipinantay na lang natin yung ano, yung height nung dito sa dulo para tipid sa materyales. So diniretso na lang po natin yung pero sa dito sa pinakalabas hanggang doon sa pinaka-main na bahay. Saka dito sa may terrace, pinag-isa na lang po natin diniretso para tipid po sa materyales. So dito po, yung dating salamin ginamit pa rin natin dito. Hindi natin binago. Yung plastering na lang po ang inayos dito sa side na to. Ayan po. So dito po, halos ano na yun. Ceiling na lang po dito sa ano, sa labas. Gagamit tayo ng spandrel para ano, mas maganda po sa yung ano, spandrel ang ano sa labas kasi kahit mabasa, walang problema. So ito po yung pinaka terrace area natin. Ayan. May insulation din po yan, napakataas. Yung pinaka sala natin, ito na po yun. Mataas din po yan, oh. So okay na, no? May magamit na lang po dito kasi yung gamit dun sa may kusina dinala muna dito. Ito yung isang kwarto pa. May salamin na rin yan. Yung bubong niya ayos din yan, insulated yan. 3,500 or 3,000 yung rolo po ng insulation na yun. Kaso wala po talagang ano, kailangan kahit medyo mahal. So yan po yung update dito po sa bandang loob. Ayan. So inulan na nga tayo. Inulan na. So wala tayong magagawa. Siguro po saka na tayo mag-update po ulit kasi umuulan na, no? So yan lang po muna. Basta sa ngayon po, ang importante sa ngayon, meron na pong ano, ceiling, yung pinaka main hall natin, o kaya pinaka sala, yung pinaka kwarto, yung pinaka main building. Yung extension ho dun sa may likuran, yung dining natin sa papuntang kusina, bagong baklas po yung bubong. So kailangan po within 3 days siguro dapat ano yan, dapat mabubungan. Lalo ngayon nga po may ano, mukhang may bagyo parating. Kaso walang po naumpisahan na. So kailangan po nating ituloy na yan. So magagano pa man, kung sakali may tubig, di papuntahin sa labas yung tubig. Basta sa ngayon po dyan, ang hindi lang apektado po dyan yung kwarto ko. Kasi ano yun, additional room yun. Kaya ano, tuloy-tuloy po yung ginagawa din natin doon. Ano po. Pero yung mga kasamaan ko dito, paggagabi, lipat-lipat na lang kung saan yung malinis, doon muna pipwesto. Kasama yung ibang mga gamit. Ano po, so siguro po pansamantala mga kabayan po natin, yun lang po muna ang ating mixing vlog po sa ngayon, patungkol po sa update po ng ating pabahay. Bali, ito po yung pinaka part 2. 3 weeks na po, ano, pang 3 weeks po bukas. So mabilis naman po yung gumagawa. So kahit paano ho, yung progress nandyan. Yung mga finishing po siguro saka na lang, yung mga pintura, ceiling, baka by next week maumpisan na po yon. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay po ninyo.
At kasalukuyan pong umuulan, kaya yung ano po natin tanim medyo matutuwa sa ngayon nga pala. Ayan, yung tanim natin, yung talong, yung kamatis po natin na wala na, namatay, hindi na po kinaya. So may bago tayong tanim na talong. Maghihintay ng tubig talaga yan. Ngayon po, baka ano, kapag nagtuloy-tuloy na po yung ulan, tataniman po uli natin yung mga bakante po dyan. Taniman uli natin ng pwedeng talong o kung ano pa man pong pananim. Ano po, so yun lang po muna ang ating update, ano? So maraming salamat po. Ito po si Kuya July, pansamantala po nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sama pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa ka ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.